DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ngayon ng Martes, May 28, 2024. Sa pangalan muli ni Kuya Angelo Palmones, inyo po muling makakasama ngayong araw ng Martes. Ito po si Yuel Reyes para sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa ulo ng ating mga balita, Typhoon Aghon napanatili ang lakas habang kumikilos sa ibabaw ng Philippine Sea palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ilang lugar sa Aurora, Isabela nasa ilalim pa rin ng Signal Number 1. 5 patay, 7 sugatan, halos 20,000 katao apektado ng Typhoon Aghon base sa tala ng NDRRMC. Malawakang pagbaha sa Quezon, isinisi sa baradong drainage. Economic charter change, nagkaroon ng pag-asa sa pagbabago ng liderato ng Senado. Philippine National Police binalaan ng publiko laban sa cyber threats sa public Wi-Fi. At Japanese national na hinihinalang miyembro ng Luffy Gang, Team Bog, arestado sa Makati City. Yan po ang ating headlines ngayong araw ng Martes, May 28. Huling Martes para sa ngayong buwan ng Mayo 2024. Sa pangalan po ng buong persa ng DZRH News, sa Luzon, Visayas at Mindanao, live tayo napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din po sa 18 istasyon ng DZRH sa Luzon, Visayas at Mindanao. Simulcast sa telebisyon via DZRH Television at gayon din po sa ilang radyo natin station sa buong Pilipinas. Sa detalye po ng ating mga balita. Napanatili ng Typhoon Aghon ang kanyang lakas habang kumikilos sa direksyong northeastward sa ibabaw ng Philippine Sea. Sa uling bulletin ng pag-asa na natili ang Signal Number 1 sa northern portion ng Aurora at eastern portion ng Isabela. Ayon sa pag-asa, hindi na inaasahan na magdudulot ng malalakas na pagulan ng bagyo sa susunod na 3 araw. Inaasahan din na hihina ang bagyong Aghon habang tinatahak ang Philippine Sea palabas ng Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules ng hapon hanggang gabi. Sa kaugnay na balita, 5 katao ang napaulat na namatay habang 7 ang sugatan sa pananalasa ng Typhoon Aghon sa bansa. Ayon kay Office of Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, 4 ang naitala sa Calabarzon at 1 sa Northern Mindanao. Sinasabing nalunod o nabagsakan ng nagbuwalang mga puno ang mga biktimang biniberika pa rin po ng Office of Civil Defense. Iniulat naman ng Philippine National Police na 3 ang patay sa hardest hit na Quezon, kabilang ang 7 buwang sanggol na nadagpuan sa tabing dagat sa bayan ng Pagbilao. Gayon din ang isang 14 anyos na binatilyong nabagsakan ng puno sa Lucena City at isang lalaking natabunan din ng bumuwal na puno ng akasya sa San Antonio sa nasabing bayan. Pumalo naman sa higit 19,000 individual o higit 8,000 individual o 8,000 pamilya ang apektado ng paghagupit ng Bagyong Aghon sa 4 na rehiyon sa bansa. Sinabi ng NDRRMC na 5,343 sa mga ito ang inilikas at kasalukuyang nasa 81 evacuation centers. Sa datos naman ng Department of Social Welfare and Development, 8,800 katao o 2,500 pamilya ang nasa 165 evacuation center sa Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Nagpabaha ang bagyo sa 13 lugar sa Mimaropa at Eastern Visayas Region at puminsala sa 22 kabahayan kung saan 4 sa mga ito ang totally damaged.
Alas 4:13 na po ng umaga, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may 3 bilyong pisong standby funds ang gobyerno para sa mga biktima ng bagyong Aghon. Sa post sa kanyang X-account, sinabi ng Pangulo na pinahanda na rin niya ang mga pagkain at iba pang tulong upang masiguro ang mas malawak at mas mabilis na pagresponde sa mga apektado ng bagyo. Ayon kay PBBM, nakapamahagi na ang pamahalaan ng paunang mahigit 1.2 milyong pisong humanitarian assistance sa pamamagitan ng DSWD. Siniguro rin ng punong ehekutibo ang patuloy na pagsuporta ng mga ahensya sa bawat apektadong komunidad at pagtiyak sa maayos na kalagayan ng mga sinalanta. Isinisi naman ni Quezon Province Governor Helen Tan sa mga baradong drainage ang naging matinding pagbaha sa probinsya dulot ng bagyong Aghon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Governor Tan na posibleng dala ng tagtuyot kaya nagbara ang kanilang mga daluyan ng tubig at lubos na binaha ang ilang mga lugar. Nakapagdagdag rin daw sa pagtaas ng baha ang pag-apaw ng ilang mga spillway at ilog. Bukod sa Lucena City, may tuturing na hardest hit ng bagyo ang bayan ng Mauban kung saan umabot sa leeg hanggang lampas tao ang level ng tubig baha. And as per our PDREAM officer na assessment po nila, kasi nga nagtagtuyo tapos nagbara siguro ang mga drainage natin Opo. sa mahabang panahon, and then bigla po yung buhos ng ulan. Ang tinig ni Quezon Governor Helen Tan, samantala isa ang Quezon sa mga pinakatinamaan ng bagyong Aghon, lalo nang lumakas ito at naging ganap na typhoon nitong mga nakaraang araw. 15 minuto makalipas ang alas 4, nagdeklara ng state of calamity ang lokal na pamahalaan ng Lucena City dahil sa tindi ng pinsalang dala ng bagyong Aghon. Nasa 1,250 pamilya o higit 5,600 katao mula sa iba't ibang barangay ang lubos na naapektuhan ng bagyo at kasalukuyang nananatili sa evacuation centers. Makatutulong ang pagdeklara ng state of calamity sa lugar para magamit ng lokal na pamahalaan ang kanilang calamity funds at makontrol ang presyo ng mga bilihin. Kahapon, sinuspinde ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong probinsya ng Quezon. Gayon na rin po ang government offices matapos ang mapaminsalang bagyo. Inaasahan namang tataas ang presyo ng ilang gulay sa mga pamilihan sa gitna ng pananalasa ng Typhoon Aghon. Ayon kay Unicols Manalo, DA Assistant Secretary for Operations, 5 piso bawat kilo ang posibleng itaas ng retail price ng gulay sa 3 rehiyon na naapektuhan ng bagyo, kabilang po dyan ang Calabarzon, Mimaropa at Eastern Visayas. Sabi ni Manalo, sapat naman ang supply ng gulay, ngunit ang kanilang minomonitor ngayon ay ang posibleng pananamantala sa sitwasyon ng ibang tindero ng gulay. Batay naman sa monitoring ng DA, mga palengke sa Metro Manila naglalaro ngayon ng retail price ng ampalaya sa 90 pesos to 170 pesos ang bawat kilo. Ang string beans ay 80 pesos hanggang 16 pesos ang kada kilo, habang ang pechay Tagalog ay 70 hanggang 120. Ang kalabasa ay 35 hanggang 75 at ang talong ay 55 hanggang 130 at kamatis naman po ay 55 to 90 pesos per kilo. 17 minuto makalipas ang alas 4, posibleng tumaas ang tubig sa Angat Dam sa mga susunod na araw dahil sa mga pagbuhos ng ulan. Sa paliwanag ni Hydrologist Elmer Caringal ng Hydrometeorology Division ng DOST Pag-asa, unti-unting bababa sa dam ang tubig na mula sa mga kabundukan. Kaugnay nito, nadagdagan ng halos 1 metro ang antas ng tubig sa Angat Dam, pero sinabi ng Pag-asa na lubos na mababa pa rin ito sa normal level. Mula sa 178.86 meters nitong nakaraang araw, naging 179.79 kahapon o bahagyang tumaas ang level ng tubig sa Angat Dam. Gayunpaman, sinabi ni Caringal,
na hindi pa rin sapat ang ulang ibinuhos ng Bagyong Aghon para iangat sa normal level ang tubig sa naturang dam. Sa ngayon, higit 30 metro pa rin na mas mababa ang kasalukuyang level na normal o mas mababa sa kasalukuyang level sa normal high level nitong 212 meters. Kasi nga ma'am, napapansin natin ng mga nakarang araw, continuous yung pagbaba niya, medyo bumibilis or lumalaki yung decrease niya every day. Opo. So sa ngayon, mapapansin naman natin, although medyo tumaas siya, mga susunod pang araw, medyo tataas pa rin siya. And then after that, until mga 3 days, medyo liliit ng bagya yung pagbabawas niya ng tubig. Yan po ang tinig ni Ginoong Elmer Caringal, ang hydrologist po ng DOST Pag-asa. Ang ating pong oras, 19 na minuto makalipas ang alas 4, gising na, bango na, Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maya-maya po ay makikibalita tayo kung meron ba tayong palengke report. Maya-maya ho, kung magkano ang presyo ng mga pangunahing bilihin para sa atin pong mga lolo at lola, mga nanay at tatay, o di kaya naman ate at kuya na gumigising ng maaga para ho mamalengke. Lalo na ho dito sa atin kung magkano ba ang prevailing price ng mga pangunahing bilihin dito po sa Metro Manila. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na po natin mula sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Nag-iikot ngayon si RH27 Noche Cacas. Noche, good morning. Magandang morning, Yoel. Wala pa rin paggalaw sa presyo ng mga gulay, karne at maging yung isda. Dahil yung luya dito, Yoel, sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque, ay nasa 215 pa rin ang kilo. Yung okra naman, 140. Yung siling pula, 170. At yung sayote, 60 ang kilo. Isama na rin natin yung carrot sa 80 pesos ang kilo. Yung kalamansi, 110. Habang ang talong, 85. Ang sibuyas sa pula naman, nasa 90 pa rin ang kilo. Yung onion white, o yung sibuyas na puti, 80 pesos. Yung bawang, 145. Kamatis sa 50, patatas sa 90, repolyo 50. At yung puntahan naman natin, yung presyo ng bangos. Katulad nitong bangos, yung malalaking size, nasa 240 ang kilo. Yung tilapia, 160. Ang galunggong, 260. At yung tulingan na dito, nasa 200 ang kilo. Yung pusit at hipon, nasa 480 ang kilo. Yung whole chicken naman, nasa 200 ang kilo. Pero yung kung kayo ay naghahanap ng parte-parte ng manok, meron dito yung chicken feet, 150 na pangpulutan. Yung atay, 250, habang yung paa, pang Adidas, 230 ang kilo. Ang asukal naman, wala pa rin paggalaw, nasa 90 pesos pa rin ang kilo. Yung refined sugar, yung wash at brown sugar, nasa 80 ang kilo. Isama na rin natin yung karne para doon sa mga magbe-birthday ngayong araw. Yung liempo, 380 pa rin ang kilo. Yung kasim, 340. Yung baka, yung laman, nasa 470 ang kilo. Yan ang presyo ng ilang basic needs ng mga nanay at tatay na mamamalengke ngayong umaga dito sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque.
Mula sa Kananan sa Pilipinas, DZRH, ako si Katutuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat RH27 Noche Kakas mula dyan sa pamilihang bayan ng Bagong Paranaque. Ating pong oras alas 4:23 ng umaga. Nagbibigay umano ng pag-asa na matuloy ang panukalang amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution sa kasunod po yan ng pagbabago sa liderato ng Senado. Ayon sa veteranong abogado at kongresista na si Representative Edsel Lagman ng Albay, umaasa siya na sa pagbabago ng leadership sa Senado ay magkakaroon ng tsansa ang charter change o CHACHA. Ang tinutukoy ni Lagman ay ang resolution of both houses number 7, ang bersyon ng panukalang amyenda sa economic provision ng 1987 Constitution na inaprubahan ng Kamara. Ang Senado ay mayroong katulad na bersyon na RBH 6 na iniakda naman ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri at Senators Loren Legarda at Juan Edgardo Sani Angara. Noong nakaraang linggo, nagbitiw si Zubiri bilang Senate President at pinalitan ni Senator Francis Cheese Escudero. Nagbitiw din si Angara bilang chairman ng Senate Special Subcommittee na nagsasagawa ng pagdinig sa RBH 6 sa issue kung pagboto na sa panukalang charter change ay magkahiwalay o magkasama. Sinabi ni Lagman na ito ay maaring resolbahin ng Korte Suprema. Sa isang forum sa San Juan, sinabi ni Lagman na dapat mag-usap ang Senado at Kamara upang resolbahin kung paano pagbobotohan ang panukalang charter change. Iginit naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon ay nakatuon lamang sa pagbaba ng economic provisions upang maging mabilis ang pag-unlad ng ekonomiya para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ginawa ng leader ng Kamara ang pahayag bilang tugon sa taong kaugnay ng nakikitang pagtutol ng bagong liderato ng Senado sa constitutional reforms. Noong Marso ay naprubahan na ng Kamara de Representantes sa ikatlo at huling pagbasa ang resolution of both houses number 7 na naglalayong payagan ang Kongreso na luwagan ng mga probisyon kaugnay ng pamumuhunan ng mga dayuhan sa public entities, higher education at advertising. Layunin ng RBH number 7 na makatugon ang konstitusyon sa mga pagbabago sa ekonomiya ng mundo upang makalikha ng dagdag na mapapasukang trabaho at pag-unlad sa mga Pilipino. Ang ating pong oras, alas 4:26 ng umaga. Pinag-iingat naman ng Philippine National Police at e-wallet na GCash ang publiko sa paggamit ng free wifi sa public places na maaaring magdulot ng iba't ibang uri ng cyber threats. Ayon kay Police Brigadier General Ronnie Francis Cariaga ng PNP Anti-Cybercrime Group, ang mga free wifi hotspots na hindi ligtas gamitin ay makikita ho sa mga pakinggan nyo ito, hotel room, coffee shop, airport at iba pang pampublikong lugar. Sa makatuwid yung pong may mga public free wifi. Sinabi ni Cariaga na maaaring maging sanhi ito ng iba't ibang cyber threats tulad ng hacking, remote access at account takeovers. Nilinaw din ni General Cariaga na hindi lahat ng libreng wifi ay ligtas gamitin. Isa sa mga ibinigay na halimbawa ng PNP ACG Director ay ang man-in-the-middle attacks na maaaring umatake kapag nakakonek ang isang device sa public wifi network. Dahil dito pinayuhan ng PNP ACG at GCash ang publiko na mas maging maingat at umiwas sa paggamit ng public wifi at gumamit na lamang ng ligtas na mobile networks lalo na kapag nasa biyahe o public places. Alas 4:27 na po ng umaga, dakuha na natin ang mga reports mula sa probinsya.
Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! 13 anyos na graduating elementary student nalunod sa ilog dyan sa Pangasinan. Buong detalye RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Hindi na makakakyat ng entablado ang 13 anyos na dalagita na si Jamila de Guzman sa kanyang graduation sa grade 6 sa Huwebes, Mayo 30 matapos masawi ito ng malunod sa ilog sa barangay Poblacion, Calasiao. Sa investigasyon ng mga tauhan ni Calasiao ay si Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez na batid na inaya ng nakatatandang kapatid ni Jamila na maligo sila sa ilog, pero napunta umano ang biktima sa malalim na bahagi ng ilog at nang makita ng kanyang kapatid na nalulunod ng biktima, nagtago ito sa takot kaya hindi agad nasakluluhan hanggang sa may nakakitang residente sa lugar na siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Sa pangunguna ng MDRRMO, nasagip ang biktima at nadala pa sa ospital pero idineklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Freddy Fajardo. Alas 4:28. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang hinihinalang miyembro ng Luffy Group na wanted sa serye ng nakawan sa Japan. Sinabi ni Immigration Commissioner Norman Tansinko na natiklo ng Fugitive Search Unit ang 26 anyos na si Nagahura Hiroki sa Makati City. Nabatid sa investigasyon na dumating sa Pilipinas si Hiroki noong November 2019 na habang nakarating sa BI ang impormasyon kaugnay ng kanyang kaso sa Japan noong 2022. Inaayos na ng otoridad ang mga dokumento para sa deportation ng sospek. Bago ito, 4 na miyembro pa ng Luffy Group ang idineport sa Japan noong 2023, kabilang ang mastermind ng gang na si Yuki Watanabe. Samantala sa bad news dahil aarangkada na po ang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw. Batay sa oil industry firms, 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang dagdag presyo ng kada litro ng kerosene. Epektibo ang oil price adjustment mamayang alas 6 ng umaga maliban po sa clean fuel na alas 4 ng hapon pa magtataas ng presyo ng kanilang produkto, habang may ilan naman po na umarangkada na rin kaninang alas 12 ng hating gabi. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng paghina ng halaga ng piso kontra dolyar at planong pagbawas ng production ng OPEC Plus o yun pong Organization of the Petroleum Exporting Countries na mga bansa po na nag-e-export ng langis. 4.5 milyong pisong halaga ng droga na kumpiska sa isang linggong drug buy-bust operation sa Central Luzon. Buong detalye RH37 Danny Kumilang. Danny. Sa patuloy na pagpapaigting ng Philippine National Police na sugpuin ng salot na iligal na droga sa ating bansa, partikular sa Central Luzon, umabot sa mahigit sa 4.7 milyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska sa loob lamang ito ng isang linggong drug operation mula May 20 hanggang 26. Sa marijuana, nasa 195.80 gramo ang nakumpiska, habang sa shabu ay 693.29 gramo na nagkakalaga kabuuan nito sa 4,737,836 pesos. Samantala, sa ikinasang 94 police operation, naaresto ang 169 individual na pawang mga sangkot ito sa paggamit at pagbebenta ng droga na ngayon ay nasa likod na sila ng rehas na bakal. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maganda umaga, Pilipinas! Pamamahagi naman ng 1 milyong Certificate of Land Ownership ng Department of Agrarian Reform target bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Arnold Herrera ng DZRH TV.
Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agrarian Reform ang pag-i-issue ng 1 milyong Certificates of Land Ownership Award o CLOAS para sa mga magsasaka bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Sa tulong ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno, maisa sa katuparan ang pangako ng Pangulo na formal nang ipamahagi sa mga magsasaka ang karapatan sa mga lupang kanila nang sinasaka sa loob ng ilang dekada. Bagay na bigong maisa katuparan ng mga nakalipas na administrasyon. Sa ating Agrarian Reform Program, wakasan natin ang kahirapan ng ating mga magsasaka laban sa banta ng pagkagutom, laban sa pagkabaon sa utang at laban sa kahirapan. Sa harap ng libo-libong magsasaka sa Zamboanga del Norte noong Biyernes, ibinida rin ng Presidente ang matagumpay na pamamahagi ng 10,700 land titles sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa SOC Sargent at nakatakda pa itong madagdagan ng nasa higit 2,000 land titles. Samantala, tiniyak din ng Chief Executive sa mga ARBs na maliban sa mga lupa ay patuloy ang gobyerno sa paglikha ng mga solusyon para tugunan ang mga pagsubok na kinakaharap ng agricultural sector tulad ng El Nino at ng nakaambang pagpasok naman ng La Nina. Ang pamamahagi ng CLOAS at iba pang mga serbisyo sa mga magsasaka ay bahagi ng inisyatiba ng gobyerno para pataasin ang productivity at palakasin ang investment potential ng mga naturang lupa. Para sa DZRH, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Oras, alas 4:34. Good morning, good morning! Kayo pa rin po'y nakatutok sa Magandang Umaga Pilipinas sa pangalan ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Inyo pa rin pong nakakasama si Yuel Reyes ngayong Tuesday morning sa Magandang Umaga Pilipinas! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Atin munang batiin ng magandang morning ang ating mga tagapakinig, taga-subaybay mula ho sa iba't ibang panig ng bansa, gayon din sa iba't ibang panig ng mundo. Dahil tayo po'y napapanood din worldwide via DZRH News Television YouTube channel at gayon din po sa mga nakatutok sa DZRH News Facebook page. Good morning sa mga suki natin, segundo paano mula dyan sa Coronadal City sa South Cotabato. Gayon din kay Rodney Bola-Bola, kay Jose Ramirez ng Calamba sa Laguna. Kung meron ho kayong gustong ipahatid na mensahe, maaari po kayong mag-text, mag-message sa atin pong text line. Yan po ay 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line na 0919-282-6485. Good morning din kay Miss Maria Sobrepeña. Ito, suki na rin natin to, na nagpapabati sa kanyang anak na ayan, happy graduation. Graduation ba to? Sa kanyang anak na si Anvi Kitchon Sobrepeña. Ayan, grade 11 with honor. Uy, congrats po. Good morning din kay Sir Arturo Comilio mula na sa Eastern Samar. Gayon din kay Archie Villalobos. At mula nakikinig ito sa Patayros. Gayon din kay Loida Sacramento ng Santa Rosa sa Laguna. Vernilio Sianosa ng Silay City, Negros Occidental. Gayon din kay Jim Oler ng Alcala. Sa Cagayan ba to? Gayon din kay Aldi Idorot ng Caloocan City. Good morning po, good morning. Sa mga may pasok pa ho, meron pa talagang pasok. Kaya gising na, bango na, kape-kape na. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Balik-balita po tayo, heightened alert na ang Bureau of Quarantine upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng flirt variant ng COVID-19. Inatasan ni Health Secretary Ted Herbosa ang Bureau of Quarantine na isalang sa matinding screening ang mga lalapag ng Pilipinas, lalo ang mga galing sa bansang may kaso ng flirt variant.
Pinayuhan din ng BOQ ang mga traveler na may sintomas ng COVID-19 na mag-home isolation at ipatupad ang precautionary measures. Tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa ilang bansa gaya sa Amerika dahil sa flirt variant na under monitoring ng World Health Organization. Samantala, hindi pa kailangan magpatupad ng mandatory face mask sa bansa. Ito'y sa kabila ng nagsusulputang flirt variant ng COVID-19 sa ibang bansa sa panayam ng DZRH. Sinabi ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na bagamat hindi mandatory, hinihimok pa rin ng publiko na magsuot ng face mask lalo po sa mga matataong lugar. Ayon kay Domingo, ang importante lamang ay maayos ang pagkakasuot ng face mask at nag-iingat pa rin sa pakikihalubilo sa mga tao. Hindi namin nakikita ang pangangailangan ng mandatory face mask. Ang importante sa amin, Henry, yung properly. So actually, i-encourage namin and maraming salamat sa pagkakataon. No? Wala pong mawawala sa atin kung magsuot po tayo ng face mask. Ang tinig ni Health Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Magandang umaga, Pilipinas! Mayor Baste Duterte dismayado sa pagtanggal kay Secretary Acosta sa Mindanao Development Authority o MINDA. Anong detalye niyan mula kay June Suter ng Aksyon Radyo Davao? June. Dismayado si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa pagkakatanggal kay Secretary Mabel Acosta bilang chairperson ng Mindanao Development Authority o MENDA. Ayon kay Mayor Duterte, hindi patas, hindi malinaw at walang balidong dahilan ang pagkakatanggal kay Acosta. Para kay Mayor Baste, nagtrabaho si Acosta bilang isang mahusay na pinuno na malaki ang naiambag sa pag-unlad ng Mindanao at panahon sa kanyang pamumuno sa MINDA ay makapagpatunay sa kanyang mahusay na pamumuno. Nabahala at nainis si Mayor Baste na masaksihan ang tila mapaghiganting pamamaraan na ipinapakita ng kasalukuyang administrasyon dahil sinisira nito ang mga prinsipyo ng pagiging patas at paggalang sa nararapat na proseso. Ang biglaang pagtalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Mr. Leo Magno sa isang posisyon na hindi naman bakante. Lumikha ng mga katanungan tungkol sa proseso ng paggawa ng desisyon at pagtrato sa may mga kakayahan at tapat na lingkod bayan tulad ni Secretary Acosta. Mariing nanindigan si Mayor Baste sa kanyang pakikisa kay Secretary Mabel Acosta at sinusuportahan ang kanyang paghahanap ng katotohanan upang matugunan ang hindi inaasahang pagtatapos ng kanyang termino bilang MINDA chairperson. Hinimok naman ni Mayor Baste ang kanyang mga kapwa lingkod bayan at ang sambayan ng Pilipino na sama-samang tumayo sa pagtataguyod ng isang sistemang kumikilala at nagpaparangal sa bagatapat na naglilingkod sa bayan tulad ni Secretary Acosta. Mula sa Action Radio Davao, June Suter para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Tuloy-tuloy sa pagbabalik, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, June Suter ng Aksyon Radyo Davao. Maraming nagpapabati sa atin dito tungkol sa graduation. Graduation season na pala ngayon, ano? Mula kay Magnolia Carrasco na bumabati ng happy graduation sa kanyang anak na magtatapos na grade 10 student dyan sa Binyan, Laguna. Good morning din kay Frederick Maranon ng Binyan, Laguna at kay Nathaniel Pasion. Suki na rin natin ito sa San Mateo sa Rizal. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:45 na po ng umaga, kumpiyansa pa rin si Senadora Amy Marcos na lalagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na magtatatag ng Negros Island Region. Ayon sa Senadora, hindi lang niya masabi kung kailan ito isa sa batas ng kanyang kapatid, lalo't maraming panukalang batas ang nakabinbin para sa lagda ng Pangulo. Sinabi ni Senadora Marcos na nangangailangan ng malaking budget ang pagtatatag ng Negros Island Region. Pero wala ritong nakikitang problema ang mambabatas at posible anyang pinag-aaralan na ito ngayon ng gobyerno. Una nang sinabi ng presidential sister na magandang oportunidad ng nasabing panukala para sa pagkakaisa at mas malakas na boses ng mga Negrense sa iba't ibang usapin. Inadapt ng principal authors ng House Bill 7355 ang Senate Bill 2507 na layong itatag ang NIR na kinabibilangan ng mga syudad at bayan sa ilalim ng probinsya ng Negros Occidental kabilang ang highly urbanized na Bacolod City,
Gayun din po ang Negros Oriental kung saan nandoon ng Dumaguete City at sa isla ng Siquijor. Kasalukuyang kabilang ang Negros Occidental at Bacolod City. Sa Western Visayas, habang ang Negros Oriental at Siquijor naman ay parte ng Central Visayas. Ginawa ni Senadora Marcos ang pahayag matapos sabihin ng mga lokal na opisyal na umaasa silang maisa sa batas ng Pangulo ang NIR Bill bago ang kanyang State of the Nation address sa Hulyo. Alas 4:46 ng umaga, suportado ni Senator Bongo ang anumang inisyatibo para tulungan ang maliliit na negosyante sa kanilang pagsisikap na maiangat ang maliliit na negosyo sa gitna ng iba't ibang hamon sa ekonomiya. Ito ang binigyan diin ni Go nang magsagawa ang kanyang malasakit team ng relief activity para sa mga nahihirapan na may-ari ng maliliit na negosyo sa Masbate City. Nakipagtulungan ng tanggapan ni Senator Go kay Mayor Socrates Tuason at Provincial Board Member Alan Cos para magbigay ng suporta sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Nasa 28 benepisyaryo ang tinulungan ng senador at nakatanggap ng ayuda mula sa kanyang malasakit team. Giit ng senador, sa pamamagitan ng programa, mabibigyan ng mga nangangailangan ng puhunan, tuturuang magnegosyo at gayon din tuturuan din na palaguin ito. Babae namang residente ng Picong, Lanao del Sur, pinagbabaril sa Matanog, Maguindanao del Norte. Patay. Pero mga kaanak ng biktima bumawi. Alamin nga natin ang buong detalye mula kay RH19 June Dimacuta. June. Isang babaeng residente ng bayan ng Picong, Lanao del Sur ang pinagbabaril patay na isang gunman sa Barangay Central, Langkong, Matanog, Maguindanao del Norte. Sa impormasyon mula sa Matanog Police Station, ang babaeng biktima ay kinilalang si Alima Masukat Maruhum habang nangangalap pa ng karagdagang impormasyon ang kapulisan sa identity ng suspect. Samantala, sa impormasyon naman mula sa Picong Municipal Police Station sa nangyari, nais namang gumanti ng mga kaanak ng babaeng biktima at naglunsad ang checkpoint sa bahagi ng Sitio Marga, Barangay Micolabo, Picong, Lanao del Sur. At habang dumadaan doon ng isang lalaki, pinara umano ito ng mga armado saka pinaulanan ng bala. Patay on the spot ang lalaki na kinilalang si Titingan Adim. Agad namang kinilala ng kanyang mga kaanak si Adim na sinasabing mistaken identity ang pagkabaril sa biktima sa pag-akala ng mga pumatay na residente ito ng Matanog. Dahilan nag-react na ang iba pang kaanak ng dalawang panig sa Picong, Matanog at Barira. Agaran namang pumagit ng alkalde ng Matanog na si Zoria Bansil Guro at nagpatawag ng emergency meeting sa mga kasapi ng kanilang Peace and Order Council upang kausapin ang bawat panig na huminahon at nangakong iresolba ang problema sa mapayapang paraan at patuloy na inaalam ng PNP kung residente ba talaga ng Matanog ang suspect. Nangangamba naman ang mga motoristang dumadaan sa highway ng tunnel ng Picong kung saan naka-checkpoint umano ang mga armado. Mula sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Dimacuta, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, June Dimacuta. Samantala sa iba pang mga balita, nagkasa ang Pilipinas ng diplomatic protest laban sa unilateral fishing ban ng China sa South China Sea. Ayon sa Foreign Affairs Department, hindi kinikilala ng Pilipinas ang illegal na fishing moratorium ng Beijing mula Mayo 1 hanggang Setyembre 16. Idiniin ng DFA na nasasagasaan nito ang maritime zones ng bansa kung saan meron tayong soberanya, sovereign rights at jurisdiction. Pinagsabihan ng gobyerno ang China na tumigil sa illegal na aksyon at sumunod sa obligasyon nito sa international law, partikular sa UNCLOS at 2016 arbitral ruling. Pinalala lang umano nito ang tensyon sa teritoryo at kontra sa napagkasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping na idaan sa pagkakaisa sa diplomasya at dialogo.
Ikinadismaya naman ng mga mangingisda ang anilay pagiging kampante ng gobernador ng Zambales kaugnay ng pagpapatupad ng China ng paghuli sa mga dayuhang aapak sa kanilang umano'y teritoryo. Kaugnay ito ng sinabi ni Governor Hermogenes Ebante Jr. sa isang joint hearing ng Committee on National Defense and Security kung saan sinabi nitong wala tayong magagawa kung hindi susunod ang China sa arbitral ruling. Ayon kay Pamalakaya Vice Chairperson Ronel Arambulo, may karapatan ng Pilipinas na ipaglaban ang ating soberanya sumunod man ang China o hindi sa international arbitral ruling. Dagdag ni Rambulo, pagpapakita lang ito na talagang wala nang aasahan sa mga pinuno na tila mga nakaupong mga itik sa harap ng pangaagaw at pandarambong ng China. O sa harap ito ng pang-aangkin. Talagang wala nang ginagalang ito. Mas, sa loob na mismo to ng ating territorial waters. Sabi nga ho kanina, daw magkakaiba yung teritoryo. Medyo technical ho kasi yung bagay na yan . Pero pagdating ho dun sa inaangkin ng China sa West Philippine Sea, malinaw ho na tayo ang may karapatan dyan. Ang Pilipinas lang. Alas 4:52 ng umaga. Retiradong pulis isinuko ang kanyang hand grenade matapos ikasa ang Oplan Katol ng PNP sa Southern Leyte. Buong detalye RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Retiradong miyembro ng Philippine National Police isinuko ang isang hand grenade sa kapulisan. Kinilala ng PNP ang nagsoko ng baril si alias Ted 60 anyos, residente ng Barangay District 2, Hinundayan, Southern Leyte. Isinuko rito ang isang M67 hand grenade. Ito ay kaugnay sa kampanya ng kapulisan na pagtingin pa ang Oplan Katok na bawat may baril na walang permit at ang granada na hindi pwede mabigyan ng permit ay isuko na lang dahil ito ay isang illegal na para hindi makasuhan sa kasalukuyan ang hand grenade na sa kustodiya ng Hinundayan, Southern Leyte PNP. Wala sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalik po tayo sa ilan pang mga balita at reports. Standby lang ang ating oras. 7 minuto bago alas 5 ng umaga. Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Hoy, mamaya ho makikibalita tayo kung nasaan na yung bagyong si Aghon. Kahapon na ibinabalita natin madaling araw na kasi nung kinagabihan ng linggo malakas pa rin . Pero nung bandang madaling araw ng Lunes, medyo tumila-tila at nagtuloy-tuloy na nga nung umaga, napakainit na. At buong maghapong mainit na dito sa Metro Manila. Kaya ating alamin mamaya ang update sa DOST Pag-asa kung nasaan na ang track ng bagyo at kung saang lugar na lang ito nakakaapekto. Pero matindi ho ang pinsalang iniwan niyan lalo na sa Quezon Province. Doon na ho sa inireport natin kanina ang isa sa mga tinitingnan ng Quezon Province Government. Ayun ho pong mga baradong drainage. Saan naman ika nang galing itong mga baradong drainage na ito? Ayon kay Governor Helen Tan ng lalawigan ng Quezon, posible ho na ito'y dulot ng mga natuyong mga basura o kaya naman yung mga natuyo galing sa mga sakahan na nagbarado sa mga drainage dahil sa tindi ng epekto ng El Nino. Marahil kasama na rin ho dito, naisip ko lang dahil sinasabi ho ng DOST Pag-asa nung mga nakaraang buwan pa na yung epekto ho ng El Nino maaring o yung El Nino mismo maaring pahinana, nasa sunset na talagang hindi na halos nakaka-apekto sa atin, pero iba ho yung epekto, yun hong pinsalang iniwan nito sa atin na maaring magtagal pa hanggang Agosto bago tayo tuluyang makarecover. Kaya ating alamin ho ang update maya-maya lamang. Ang ating pong oras alas 4:57. Magandang umaga, Pilipinas!
Iginit naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang Bajo de Masinloc na kilala rin bilang Scarborough Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas at dapat walang pumigil sa mga Pilipino na mangisda roon ng walang pangamba na mahaharas ng China. Sa kanyang mensahe sa mga mangingisda at opisyal ng Zambales, binasa ni Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Gonzales Jr. Naranawagan si Speaker Romualdez ng pagkakaisa sa paglaban sa karapatan ng mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Kinubkob ng mga Chinese ang Scarborough Shoal noong 2012 matapos ang standoff ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Mula noon ay binubuli na ng mga Chinese sa mga mangingisdang Pilipino na nangingisda sa lugar. Binasa ang mensahe ni Speaker Romualdez sa isinagawang konsultasyon ng Committee on National Defense and Security at Special Committee on West Philippine Sea sa mga mangingisda at opisyal ng bayan ng Masinloc. Ginagawa naman ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. katuwang si Speaker Martin Romualdez ang lahat upang maipagtanggol at mapangalagaan ng mga mangingisdang Pilipino laban sa pambubuli ng China at sa gitna ng bantang paghuli sa mga ito kung patuloy na mangingisda sa West Philippine Sea. Ito ang sinabi ni Zambales Representative Jefferson Conghun matapos ang ginawang pagdinig ng House Committees on National Defense and Security and on the West Philippine Sea kaugnay ng Gentleman's Agreement ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at China kaugnay ng paglimita sa supply na ipinadadala ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kabilang narito ay ayon kay Conghun ang muling pagsusumite ng diplomatic protest laban sa mga ginagawang pangaharas ng China at bantang pag-aresto sa mga mangingisda na pupunta sa Bajo de Masinloc sa Zambales kahit malinaw na hindi ito teritoryo at exclusive economic zone ng China. Napakabilis ng oras, alas 4:59. Ayon naman kay Nardet Somera, dapat tingnan din daw unang-una ng DPWH. Actually, hindi naman na ito yun, no? Hindi naman na bago ng bago yung pag-uulan sa ating bansa. Bakit parang lagi na lang tayong nasusurpresa? Lalo na dito sa atin, sa Metro Manila. Ayon sa kanya, dapat i-check palagi ang lahat ng kanal. Good morning naman, nakikinig mula sa Talisay City, si Jose Siping. Gayon din kay Gina Mendoza ng Leyte. Celia Sawit ng Nueva Ecija. Ang atin pong oras, alas 5 na ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Pabalita sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes ng Magandang Umaga Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Sinita sa pagdaan sa EDSA busway ang isang puting Ford Ranger na minamaneho umano ng nagpakilalang opisyal ng Philippine National Railways o PNR. Batay sa report, pinara ang sasakyan ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation sa EDSA Ortigas northbound. Pero nagalit pa ang driver at nagpakilalang taga-DOTR. Iginiit ng driver ng Ford Ranger na siya si PNR Chairman Michael Ted Macapagal sabay abot ng calling card sa mga enforcer. Pero nang hingi ng kanyang ORCR
ay hinarurot ang kanyang sasakyan papaalis. Bunsod nito sisilipin ng LTO ang nakarehistrong may-ari ng sasakyan at saka padadalhan ng show cause order. Samantala ng kuna ng panig si Macapagal, itinanggi niya na sa kanya ang nahuling pick-up truck at siya ang nagmamaneho noon. Nagpahayag din ng kahandaan si Macapagal na makipag-ugnayan sa DOTR upang maglahad ng kanyang panig. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ang latest sa Bagyong Agon? Kasama na natin si Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Miss Grace, magandang umaga po. Yes, magandang umaga din po sa ating lahat. Update nga dito sa monitor natin na si Bagyong Agon. Bahagya nga po itong humina habang patuloy na kumikilos palayo dito sa landmass ng Luzon at huli nga po itong namataan sa layong 315 kilometers east of Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito yung lakas ng hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umabot sa 160 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pahilagang silangan sa bilis na 15 kilometers per hour at sa kasalukuyan po wala na tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. At ayon nga sa ating latest forecast track analysis ay generally patuloy pong kikilos itong si Bagyong Agon pa northeastward at lalabas po ito ng ating area of responsibility by Wednesday afternoon or evening. At sa kasalukuyan naman po, yung southwesterly wind flow natin nakaka-apekto dito sa may kanlurang bahagi ng central at southern Luzon, maging kanlurang bahagi din ng Visayas, kung saan magiging mataas din po yung chance ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa western Visayas, Palawan, Occidental Mindoro, Bataan at Zambales. Dulot nga po yan ng southwesterly wind flow. Samantala dito po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay mataas din po yung chance ng mga isolated na mga pag-ulan. Kaya pag po tayo ay lalabas, wag pa rin po natin yung palilimutan yung mga pananggalang natin dito po sa mga pag-ulan. At yan po muna. Ma'am Grace. Yes po. Opo, bali wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang lugar. Yes po, tama po. Wala na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi po ng ating bansa. Opo, at yung trough po ng bagyo ay nakaka-apekto pa po ba or may ilang lugar pa rin po tayong aasahan na uulanin, lalo po sa atin dito sa Metro Manila ngayong araw? Sa kasalukuyan po, yung trough po na itong bagyo, hindi na po gano'n nagpapaulan sa anumang bahagi ng ating bansa or more on na sa offshore po yung mga paulan po nito. And ngayon nga po yung southwesterly wind flow yung nakaka-apekto po sa atin. Ito nga yung hangin na mula sa southwest kung saan warm and humid po yun. So ito po yung prevailing po sa atin ngayon kung saan yun po yung magdudulot ng mataas na chance ng mapag-ulan, lalo na po dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Last na lamang po, Ma'am Grace, yung pong panahon ng tag-ulan, gaano po kataas yung possibility na by next week aasahan natin na magdedeklara na po tayo ng panahon ng tag-ulan? Sa panahon naman po, sa pagdedeklara po natin ng panahon ng tag-ulan in the coming weeks po, possible yung first half nga po ng June is dyan po tayo nagdedeklara ng ating tag-ulan and continuous monitoring po yung ating climatology division dito po sa declaration po natin. Alright, maraming salamat po, Ma'am Grace. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo. Magandang umaga, Pilipinas! Si Miss Grace Castañeda ng DOST Pag-asa. Malinaw po, wala nang nakataas na tropical cyclone wind signal o yun pong mga lugar na nasa signal number 1, 2 at 3 nito pong mga nakaraang araw. Actually kahapon medyo nabawasan na nga ho yan mula sa signal number 3 nitong weekend. Kahapon ng umaga halos sa kokonti na lang, ilang lugar na lang, kung di ho ako nagkakamali, 3 lugar na lang sa ang nasa ilalim ng signal number 2. At taunti-unti itong nawala kung saan nga po kanina o sa huling forecast so ngayon o sa huling pagbabantay po, monitoring ng DOST Pag-asa, wala ng lugar ang nasa signal number 1. So parang pinatikim lang tayo ng kahunting ginawa. Asahan mo muli natin ang mainit at maalinsangang panahon. Magandang umaga, Pilipinas!
Arestado naman ang sospek sa pagpatay sa opisyal ng Land Transportation Office sa Quezon City. Ito ang kinumpirma ni DILG Secretary Benhur Abalos at inihayag na nasa kustudiya na ng QCPD ang gunman. Ayon naman kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 4 na testigo ang positibong itinuro ang sospek sa ng kanyang pagkakaaresto. Noong Biyernes, tinambangan ng lalaking nakasakay ng motorsiklo si LTO Director Mercedita Gutierrez habang sakay ng kanyang SUV sa Barangay Pinyahan. Iniimbestigahan pa ang motibo ng sospek sa pamamaslang sa biktima. Patay naman ang isang bomb maker ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter sa Air and Ground Anti-Terror Offensive ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Isinagawa ang operasyon sa barangay Butilen sa bayan ng Salibo sa Maguindanao del Sur matapos na tumanggap ng sumbong ang Philippine Army kaugnay ng pagtitipon ng mga miyembro ng BIFF sa lugar. Ayon kay Major General Alex Rillera, commander ng 6th Infantry Division, nagawa pang pagbakbakan sa kanila ng mga miyembro ng teroristang grupo, ngunit kalaunan ay isa-isa na ring tumakas. Bukod sa nasawing bomb maker na kinilalang si Ahmed Samsudin, na-recover rin sa makeshift shelter ng BIFF ang nasa 26 na pampasabog. Patay naman ang 4 na magkakaanak na magsasaka habang sugatan ang isa pa nilang kasama sa nangyaring pamamaril sa barangay Dumadalig, Tantangan, South Cotabato. Ayon kay Tantangan Chief of Police Major Erica Vallejo, nagiinuman ng mga biktima nang biglang pumasok sa kanilang compound ang isang lalaki na may dalang 5.46mm assault rifle at biglang namaril. Dead on the spot ang mga biktima na kinilalang sina Jerry Yuarata, Ronald Vallespin, RG Villorente at Marco Combis, habang sugatan naman si Freddy Tabano. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad kung sino ang salarin at ano ang motibo sa kanyang nagawang krimen. Alas 5:11, arestado ang 8 intelligence officer ng Lucena City matapos salakayin ang maling bahay sa ikinasan nilang drug operation sa Barangay Raasohan, Lucena City, Quezon. Kabilang sa mga dinakip na police officers ay kinabibilangan ng isang captain, 2 sergeants o sargento at 5 corporal na hinahanap ngayon sa mga kasong nahaharap ngayon. Yun po ay nahaharap ngayon sa mga kasong grave threats, unjust vexation at violation of domicile at kasong administratibo. Sinibak din sa pwesto ang Chief of Police ng Lucena City na si Lieutenant Colonel Reynaldo Reyes dahil sa command responsibility. Nagugat ang lahat ng reklamo ng mga biktima na sina Renelyn Rianzales, 52 anyos at isang Armando Paderon matapos salakayin ng grupo ang kanilang bahay ng walang kaukulang search warrants sa Purok Masana alas 3:15 ng madaling araw. Tinutukan pa umano sila ng baril ng mga pulis at pinagbantaan ang kanilang buhay saka naghalughog sa kanilang bahay. Ngunit nang walang makitang anuman laban sa mga biktima ay umalis din ang mga ito. Nabatid na mayroong drug raid na nakaschedule sa kanilang lugar noong mangyari ang pagsalakay sa kanilang bahay at posibleng nagkamali umano ng pinasok na bahay ang mga pulis. Alas 5:12 na po ng umaga. Kinasuhan naman ng Department of Justice ng trafficking at child exploitation ang 2 individual sa pagbebenta ng bagong silang na sanggol online. Sa 5 pahinang resolusyon kabilang sa mga kinasuhan sina RJ Malabanan at Maria Chariza Dizon sa Manila Regional Trial Court. Nag-ugat ang reklamo sa PNP Women and Children Protection Center matapos mabunyag ang black market sa social media kung saan mga baby, mga sanggol ang ibinebenta. Naaresto si Malabanan sa entrapment operation nang magpanggap ang isang pulis bilang buyer at bentahan niya ito ng sanggol sa halagang 90,000 pesos. Samantala, sa ilan pa ho nating mga balita, standby lang. Atin hong papasukin ng report mula sa Senado at gayon din po sa Kamara. Yan at ilan pang mga balita sa Metro Manila sa pagbabalik ng Magandang Umaga,
Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Oras alas 5:14. Muna sana tinatanong natin yun pagdedeklara dahil malapit na naman ang panahon ng tag-ulan. Papasok na po tayo ng June, kundi kung tayo ay nalilingat ng konti at napapasarap ang tulog, ngayon po ay May 28 at meron na lamang tayong 4 na araw bago mag-Hunyo 1. Pagsapit ho ng Sabado, bali huling Martes ngayon at hanggang Biyernes na lang. Kung saan, sabi nga ho dito, dapat i-check daw muna, sabi ni J. Fuente, tanungin muna. Unang-unang MMDA, DPWH, lalo na ho yung mga lokal na pamahalaan. Kung kamusta, ano ba yung preparasyon na ginagawa ng mga ahensya pagdating ho sa drainage, sa pumping station, sa mga estero, gayon din ho sa lubak. Mahalaga ho yung lubak sa kalsada, lalo na ho pag nagbaha dahil napakadelikado ho niyan para sa mga motorista. Ngayong malapit na naman magdeklara, magtatagulan na naman, kamusta na nga ba? Kamusta ba ang preparasyon natin? Handa na nga ba tayo sa lalo na tropical country ang Pilipinas at hindi naman na bago ng bago ang pagbaha? Alas 5:20, 5:20 ng umaga, papasukin muna natin ang report mula sa Baguio City. Babae nasawi sa pamamaril dyan naman sa Bangged, Abra. RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Patay ang isang babae ng paliliman tulungang motorsiklo sa harapan ng West Central School sa Sangpur, Bangged, Abra bago mag-alas 11 ng tanghali kahapon. Idineklara siya doon naragal sa gamutan. Si Catherine Antalya, 39 anyos at nakatira sa barangay Kilyat, Langigan, Abra. Nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo. Agad na naglunsad ng hot pursuit operation ng mga operatiba ng Bangged Municipal Police Station na nagresulta sa pagkakatimbog sa mga suspect na nakilalang sina Joe Martin Britannico, Violet, 40 anyos at ang gunman, at si Dennis Biado Britannico, 21, parehong residente sa barangay Bac, Langigan, Abra. Ngayon ay patuloy na inimbestiga ng pulisya ang motibo sa naturang pamamaril sa nakunan pa ng CCTV footage. Inihanda ng kasong isasampa laban sa dalawang suspect. Para sa kauna-unang Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzales, tuloy-tuloy sa magbukita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzales. Sa iba pang mga balita, magsasagawa ang Senado ng executive session upang halungkatin ang pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros, dadalawang mga intelligence officials sa executive session na gagawin maski naka-adjourn ang Senado. Naniniwala si Ontiveros na mas magiging solido ang kanilang findings sa identity ng alkalde, gayon din ang koneksyon nito sa pogo at mga kriminal. Nilinaw naman ng senadora na hindi pag-atake sa mga Pinoy na may Chinese heritage ang Senate inquiry kay Guo dahil isang purong Chinese rin ang kanyang great-grandmother. Alas 5:23 ng umaga, iginiit naman ng Philippine Statistics Authority na karaniwan na sa mga Pilipino ang late. Huli na sa pagpaparehistro ng birth certificate. Ayon kay PSA Assistant National Statistician Engineer Marisa Grande, mahigit 900,000 ang annual average ng delayed birth registration mula 2013 hanggang 2022. Sa 111 milyong anyang Pilipino noong 2020, 3.7 milyon. Marami-rami ha. Ang walang birth certificate o hindi rehistrado dahil sa negligent ng mga magulang o kawalan ng access sa civil registration. Ginawa ng PSA ang pahayag matapos kumpirmahin na 19 anyos na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo nang mairehistro ang kanyang birth certificate. Hingi muna tayo ng balita mula sa Senado. Pag-amyenda sa Rice Tarification Law o RTL
papasa sa Senado ayon kay Senate President Cheese Escudero. Sa detalye balita mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Malaki ang tsansa ng panukalang amyendahan ng rice tarification law na makalusot sa Senado. Ito ang binigyang katiyakan ni Senate President Francis Cheese Escudero. Ayon kay Escudero, nagkausap na si Pangulong Bongbong Marcos at Senador Cynthia Villaringil dito, kaya't walang dahilan upang hindi ito pumasa. Kabilang sa concern ni Senador Cynthia Villar ay ang katiwalian na nangyayari sa National Food Authority. Sa katunayan ay may gitna 100 mga empleyado ng NFA ang sinuspindi ng Office of the Ombudsman dahil sa katiwalian. Kabilang sa mahalagang bahagi ng pag-amyenda sa rice tarification law ay ibalik ang kapangyarihan ng NFA na mag-import ng bigas. Nauna nang inaprobahan sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara de Representantes ang panukalang pag-amyenda sa rice tarification law. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Samantala ipinagpapaliwanag ng isang mambabatas ang Land Registration Authority at Philippine Statistics Authority sa mga inisyu nitong titulo ng lupa at birth certificate sa mga hinihinalang Chinese drug lords. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, dapat magpaliwanag ang LRA kung bakit nabigyan ng bilyon-bilyong pisong halaga ng titulo ng lupa ang isang negosyanteng nagngangalang Willie Ong. Pagmamay-ari ng naturang negosyante ang Empire 999 Real Estate Firms sa Mexico, Pampanga, kung saan nasamsam ang 530 kilos ng shabu na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Samantala pagpapaliwanagin din ni Barbers ang PSA at DFA kung bakit nabigyan ng passport at birth certificate ang mga naturang Chinese nationals. Parang hindi pa kami tumigil doon sa pag-discover natin kung ilan yung titulo o pagmamay-ari niya o pagmamay-ari ng Empire 999. Talagang inimbestigahan pa natin ng mas malalim dahil ito nakita natin na hindi pala ito Pilipino, no? The fact na ikaw ay merong 200 na higit titulo at hindi ka Pilipino, wala kang karapatan na magkaroon ng mga lupain dito sa ating bansa. Therefore, ang aming panawagan ay i-file na kagad ang kaso at i-forfeit at i-confiscate yung kaniyang mga lupa pabor sa ating national government. Pero kung is, dapat Maganda umaga, Pilipinas! 5:27 ng umaga, matagumpay na nakapaghatid ng tulong ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katuwang si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa may 135,000 residente ng Tawi-Tawi. Umabot naman sa 75 kongresista ang nagpakita ng suporta at dumalo sa paglulungsad ng 2 araw na BPSF o Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na nagsimula noong Mayo 23. Ang BPSF sa Tawi-Tawi ang kauna-unahang serbisyo caravan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na siya namang ika-18 lugar na pinuntahan ng programa. Ayon kay Romualdez, natutuwa sila at naabot ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lalawigan ng Tawi-Tawi sa BARM na kung saan walang mahirap puntahan kung nagkakaisa maging Mindanao man o isla sa BARM. Ayon pa kay Speaker Martin Romualdez, mahal ni Pangulong BBM ang Mindanao kaya naman sunod-sunod ang pagpunta ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair dito sa naturang lugar. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5:28 ng umaga, labas muna tayo ng ating himpilan. Isang babaeng pasahero paalis patungong Japan, inaresto ng Aviation Security Group at Manila Police District Station 14 sa NAIA Terminal 3. Kung bakit, alamin natin sa report ni RH27 Noche Cacas. Noche. Joel, arestado sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang babaeng pasahero na paalis sana na papuntang Japan. Hinarang ng mga tauhan ng Aviation Security Group at Barbosa Police Station ang naturang pasahero
na wanted sa kasong frustrated homicide. Sinilbihan ng warrant of arrest ang hindi pinangalan ng babae sa kanyang kaso sa Valenzuela City noon pang 2014. Ngunit batay sa nakasaad sa kanyang warrant, pinagpapiansa ang lady suspect sa halagang 24,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng MPD Station 14 ang suspect. Mula sa Kadalan sa Pilipinas, sa DCRH. Ako si Nachikakasul, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas. Isa namang lalaking wanted sa kasong murder, arestado sa Caloocan, RH23. Edwin Duque. Edwin. Babalikan natin ang report ni RH23 Edwin Duque. Samantala sa iba pang mga balita, nakatagpo ang pulisya ng mga marijuana at iba pang drug paraphernalia sa loob ng isang naiwang package sa isang bus terminal sa Pasay City. Ayon kay Colonel Mario Mayames, hepe ng pulisya sa lungsod, nadiskubre ang unattended package bandang alas 11:30 ng umaga sa loob ng Partas Terminal sa may Aurora Boulevard. Sabi ng isa sa mga tauhan ng terminal, ilang oras nang nakatiwangwang ang naturang package matapos itong iwan ng may-ari sa terminal. Dahil dito ininspeksyon na ng security team ang kahon at ang mabuksan ito ay tumambad sa kanila ang isang plastic bag na naglalaman pala ng 35 grams ng marijuana na nagkakahalaga ng 52,000 pesos o 52,500 pesos. Maliban sa marijuana, nadiskubre din ang 4 na disposable vapes na naglalaman ng concentrated marijuana oil na nagkakahalaga naman ng halos 19,000 piso. Alas 5:31 ng umaga, balikan na natin si Edwin Duque. Edwin. Yuel, nahulog sa kamay ng Caloocan na pulis ang lalaking umano'y wanted sa kasong murder sa Luzon. Ay dito kay Police Colonel Ruben Lacuesta, mag-isang buwan pa lang ang maganap ang krimen na isinagawa ng suspect na si alias Bandi, kung saan ay naglaho at nagtago. Sa walang tigil umanong operasyon, ang Police Colonel Ruben Lacuesta ay natunton ang suspect sa Villacampo, Gemini Street sa Barangay 165 sa North Caloocan. Sinabi ng official na April 18, 2024 na mag-issue ng warrant of arrest si Judge Rose Sharon Santiago Ortero ng RTC Branch 129 sa Caloocan para sa kasong murder pailalim ng Article 248. Wala pa rin sa Caloocan, ako pa rin sa RS23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa mga nag-aabang sa ating Malacash promo, ang ating Malacash agent na si Sherwin Alfaro ay nag-iikot sa Barangay Vitales, Parañaque City. Kaya sa mga taga-Barangay Vitales, Parañaque City, lakasan nyo na ang inyong radyo at baka kayo na ang susunod na mag-uwi ng limpak-limpak na salapi. 5:32 ng umaga. Sa mga kabubukas pa lang ng kanilang radyo o telebisyon via DZRH Radio 666 kHz at DZRH TV na napapanood sa higit 1,000 cable operators sa Pilipinas, ang ating pong binabantayang si Bagyong Aghon ay hindi na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Huli po itong namataan, 315 kilometers silangan ng Tugigaraw City sa Cagayan. Sa makatuwid po, ito ay nasa karagatang sakop na ng Cagayan. Taglay na lamang ang lakas ng hangin, aabot sa 130 km per hour at bugso ng hangin aabot naman sa 160 km per hour. Pero bahagya po itong humina at wala na rin pong nakataas na signal number 1, 2, or 3 sa anumang bahagi ng bansa. Matagdag ko na lang din sabi ng DOST Pag-asa kanina, maaliwalas ang ating panahong aasahan ngayong araw. Kung saan medyo maganda-ganda na. Pero kahapon maganda na yung kalagayan ng panahon kahapon. Madaling araw ng Monday at buong maghapon.
Samantala, ating oras alas 5:39 ng umaga. Nakatakdang umalis ngayong araw si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang two-day state visit sa Brunei. Ang pagbisita ng Pangulo ay dahil na rin sa imbitasyon ni Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, habang didiretso siya sa Singapore mula Mayo 30 hanggang 31 para dumalo sa International Institute for Strategic Studies Shangri-La Dialogue. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Eileen Menjola Rao, inaasahang tututok ang pag-uusap ni PBBM at Sultan Bolkiah kaugnay ng economic cooperation sa pamamagitan ng dalawang bansa, habang magbibigay naman ng keynote address si PBBM sa Shangri-La Dialogue, habang posible rin anya na banggitin doon ng Pangulo ang issue sa West Philippine Sea. Balita naman mula sa Kamara, plano ng National Security Council na maghain ng panibagong kaso sa China umani ng suporta. Buong detalye, RH12, Manang Milky Rigunan. Manang Milky. Welcome para sa mga miyembro ng Kamara ang plano ng National Security Council na maghain ng panibagong kaso laban sa China. Ito ang iligal na aktibidad sa West Philippine Sea na nagresulta sa pagkasira ng ating mga yamang dagat sa Panatag Shoal. Ayon kay Manila Representative Ernesto Junicio, malaking bagay ang ginagawang pangangalap ng ebidensya ng NSC para sampahan ng reklamo ang China at ilaban ang ating soberenya sa lugar. Sabi ni Junicio, may kita na lahat ng hakbang na pwedeng gawin ay ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Suportado rin ito ni Ako Bicol Party List Representative Jill Bongalon ang paghain ng kaso dahil sinubukan na lahat ng Pilipinas na idaan ito sa diplomatikong pamaraan. Isaang itong paraan para mas maigiit ng ating bansa ang karapatan sa pinag-aagawang teritoryo. Una rito sinabi ni Jonathan Malaya, Assistant Director General ng National Security Council, ang mga kalap na ebidensya ay isusumite sa Department of Justice at Office of the Solicitor General para ma-assess ang susunod na legal action laban sa China. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Maya-maya lamang, ihingi tayo ng update doon po sa kung yung nababalitaan na trending ngayon, yun hong ginawa ng FAMAS. Kala natin ganun-ganun lang, clean, yung very smooth yung pagdaraos ng FAMAS. Pero kahapon, may pumutok ho na issue tungkol ho sa batikang aktres, veteranang aktres na si Miss Eva Darren. Si Miss Eva po ay gumanap sa mga kilalang role ng pagiging ina at kung ano-ano pang mga pelikula o palabas sa atin. At ang issue ay ang ginawa raw ng FAMAS na pang-iisnab sa veteranang aktres kahit ito po ay inimbitahan, at itong si Miss Eva Darren ay gumastos ng napakalaki para sa kanyang syempre outfit. FAMAS yun eh. Kung hindi ho tayo masyadong familiar o sa FAMAS, ito po yung parang maitutumbas natin sa Oscars ng USA, kung saan pinararangalan po yung mga batikang o yun hong mga artista, mga aktor, aktres na gumanap sa kanilang mga role na nagpakita ng exemplary performance. Alamin ho natin na maya-maya po ay may update tayo dyan. Samantala, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakas ang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa Barangay Vitales, Parañaque City, si RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, magandang umaga, UN. Ako, aligaga yung mga pusa nung mapakinggan na nandito tayo sa Barangay Vitales, ha? Dahil paano ba naman, ang lakas-lakas ng speaker ito. Ayan, ang laki.
Yun, Ang laki ng speaker na pinakikinggan dito sa talyer na ito. Tay, magandang umaga. Hindi ka po. Pangalan ng tatay? Greg po. Greg Honda. Si Tatay Greg Honda. Tatay Greg Honda. Palagi kayo Honda? Honda, C-O-N-D. Honda. Dito tayo, Tatay Greg, kasi dilig yung audio natin dyan. Ang laki ng kanilang speaker na pinakikinggan dito. Yan, no? Kita mo sa nakasabit sa may direntera ng harapan ng itong talyer. Tatay Greg, palagi nakatune in sa Disarate. Opo. Sino paborito yung announcer pag umaga? Kaya ang Hilo Palmolis po, pag alas 4, gising na ako dyan. Ngayon na ako yung tinanghali. Ngayon lang kayo tinanghali ng gising, pero palagi nakatutok sa Disarate. Opo. Dahil nakatutok kayo sa Disarate, ito meron kayong 1,000 pesos. Salamat. Diba? Gulat na gulat kayo. Diba? Dahil sa nagulat kayo, meron din kayong t-shirt ng Disarate. Thank you po. At meron din kayong grocery bag ng DZRH. Salamat. Salamat ako at maraming salamat din po sa inyo dahil patuloy kayo tumututok sa DZRH. Bakit DZRH ang pinakikinggan nyo? Masaya Masaya pag pakinggan. Masaya ang pakinggan. Yun, tignan mo naman kahit na kagigising lang, tignan mo masaya ka agad. Diba? May buenas, diba? May swerte. May swerte habang nakikinig sa DZRH. Kaya naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang palagi sa DZRH. Baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo Hours number 6. Tagal ka po ni Pwede rin magdaan dito. Lagi kita inabangan talaga eh. Yun naman pala. Kaya natupad yung pangarap mo. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, tumutok lang sa DZRH. Baka kayo na ang susunod dating winner sa DZRH Mas Malakas Promo Hours number 6. Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo! Filipino. Yon, thank you! Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1. Oras 8 minuto na lang, alas 6 na ng umaga. Balik-balita po tayo, Philippine National Police sumalag sa pagsibak sa 35 pulis Davao kasunod ng madugong war on drugs ng lungsod. Alamin natin ang buong report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Yuel, dinepensahan ng pambansang pulisya ang administrative relief sa 35 tauhan ng Davao City Police dahil sa umano'y mga pagpatay na may kinalaman sa giyera kontra droga ng nasabing syudad. Ayon kay PMT spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nire-respeto ng hanay ang apela ni Davao City Mayor Baste Duterte para maibalik sa pwesto ang mga parak. Kabilang na si City Police Chief Police Colonel Richard Bantang. Pero pagsalag ni Fajardo, rekomendasyon ng pagkakasibak mula sa Regional Internal Affairs Service ng PNP dahil sa sunod-sunod na pagpatay sa mga drug suspect nitong March 22 to 26. Kasunod mismo ang deklarasyong war on drugs ni Duterte. Hindi rin umano ito nangangahulog ng tanggal ng serbisyo mga pulis. Mainalis lamang sa assignment para hindi maka-impluwensya sa isinasagawang investigasyon. Tiniyak ni Fajardo, sakaling mapatunayang walang nilabag na protokol ang mga pulis, maaaring silang agad maibalik sa kanilang mga orihinal na pagkakadestino. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Edniel Parosa. Samantala, inilunsad na ng Metro Pacific Tollway South sa pakikipagtulungan ng Cavite Tourism at Department of Interior and Local Government Calabarzon ang kauna-unahang Cavite Tourism Passport. Sa pamamagitan ng pasaporte na ito, maaring mangolekta ang mga biyahero ng stamps mula sa iba't ibang lugar sa South para sa pagkakataong manalo ng iba't ibang token prizes mula sa MPT South.
Umarangkada na ang programa nitong Mayo 24 at magtatagal ito hanggang December 31, 2024. Maaring ma-redeem ang mga passports o partner establishments, mga tourism offices sa Cavite at sa Calax Customer Service Center. Ang programang ito ay bahagi ng Biyaheng South campaign ng MPT South na layong ipromote ang Toll Road Network Cavitex, Cavitex C5 Link at Calax bilang gateway sa mga pangunahing attraction sites sa South. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Atin na hong alamin yung pong update sa binabanggit natin kanina na yung pong FAMAS lalong binatikos dahil sa umano'y pambabastos sa kabila ng inilabas nilang statement. Parang lalo pa raw na bash kasunod ng insidente ng pangisnab sa aktres na si Eva Darren. Alamin natin ng chika mula sa ating isa pang showbiz legend, Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Lalong lumalaki na ang issue sa katatapos lang na pamamahagi ng parangal ng FAMAS noong linggo ng gabi. Patuloy na pinag-usapan ng reklamo ng anak ng veteran actress na si Eva Darren dahil sa nabastos daw ito sa naturang awarding ceremony. Ang ginawa nito, bahagi ng kwento nitong kanyang anak na si Fernando de la Peña ay binantahan daw sila ng tickets itong si Eva para sa dinner na tig 5,000 pesos per plate. 4 na tickets daw ang binili ni Eva. Bumili pa raw ng bagong gown tapos hindi naman pinaakyat ng stage para mag-present. Sinabihan daw siyang magpe-present sila ng award kasama si Tirso Cruz III at ipinadala pa sa kanya ang script para kabisaduhin at kinabisado naman ng aktres ang spill nito. Kaya handang-handa ito nang dumating sa Manila Hotel na kung saan ginanap ang awarding. Pero nagtaka na lang sila nang hindi man lang tinawag ang pangalan niya nang mag-present ng award si Tirso Cruz III. Isang baguhang singer na raw ang kasama ni Tirso at hindi na si Eva. Kaya nag-rant nga sa Facebook itong anak ni Eva na si Fernando de la Peña. Ang daming nag-share nito at nabash ng husto ang mga bumubuo sa FAMAS. Kaagad na naglabas sila ng public apology na ang sinasabi nilang dahilan ay hindi raw nakita si Eva Darren nang hinahanap na siya para mag-present. Gahol na raw sa oras kaya naghanap na lang sila ng ipapalit. Pero hindi matanggap ng karamihan ng ipinalabas silang dahilan kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin silang tinutuligsa. Ang latest kagabi ay nag-resign na ang PRO nitong FAMAS na siyang nag-aasikaso ng pagdating ng mga panauhin sa naturang event. Tingnan na lang natin kung saan pahahantong itong isyong ito na nakuha nila sa FAMAS Awards Night noong nakaraang linggo. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Samantala, bago po tayo maghiwa-hiwalay ngayong Tuesday morning, ay iwan muna natin itong Bible verse mula sa aklat ng Roma 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are those who called according to His purpose. Sa Tagalog, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. At yan na po ang kabuang mga balitang itinampok sa Magandang Umaga, Pilipinas. Muli po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, mapapakinggan nyo na muli. Malapit na. Ito po ang inyong nakasama, si Yuel Reyes. Ako po ay mapapanood ninyo tuwing alas 12 ng tanghali sa MBC TV Network News, sa DZRH TV at sa RH Balita tuwing Sabado ng tanghali. Yan din po ay 12 noon. Muli po ito si Yuel Reyes ng Magandang Umaga, Pilipinas.